abaya hawa, siya hawasay, ang may likha ng ating buhay, abaya hawa. Bawakwar tawab to every one of us. Ngayon, dito na tayo ulit sa ating talakayan na ang pamagat ay, ito yung promise ko sa inyo, who worship the dragon and the beast. Sino ang sumamba sa dragon at sa hayop o sa halimaw? Ito yung talakay natin kung sino itong mga tao na ito sumamba sa dragon at sa hayop o halimaw. Bago tayo magsimula, tayo manalangin, Pastor Richard. Muli po tayo sama-sama para o aming Yahawa, sa iyo ang karangalan, kapurihan sa hapong ito, at muli kami nagpapasalamat sa tagpong ito upang pag-aralan muli ang mga aralin na ito na makapagbibigay kaunawaan sa nakakarami, at dalangin po namin ang iyong pagpapala sa mga bagay na ito upang maunawaan ng makikinig. Kayo po ang patuloy na manguna sa aming kalagitnaan, at alisin mo ang mga hadlang na gagawin ng Diablo o ng Satanas para hindi maunawaan ng marami ang mga bagay dito na aming pag-aaralan. Kayo po ang aming itinataas, pinararangalan at pinupuri sa pamamagitan ni Masayat Yahawasyay at ng banal na raw katadas, Yaman. Yaman. Okay. Ngayon, simula tayo. Basa. Pahayag chapter 13 verse 4. Sinamba ng lahat ng tao ang dragon, sapagkat ibinigay nito ang kanyang kapangyarihan sa halimaw. Sinamba rin nila ang halimaw. Sino ang makakatulad sa halimaw? Sino ang makakalaban sa kanya? Sabi nila. Ito, limbag to galing sa Magandang Balita Biblia na 66 book. Ang sinabi rito, sinamba ng lahat ng tao ang dragon. Lahat ng tao. Pag lahat ng tao, halos lahat ng tao sa buong mundo, sinasamba itong dragon na to. Pati ang halimaw. Ngayon, dito tayo sa King James Version na gawa pa rin ng Vatican. Basa. Revelation chapter 13 verse 4. At sila'y nangagsisamba sa dragon, sapagkat ibinigay niya ang kaniyang kapamahalaan sa hayop, at nangagsisamba sa hayop, na nangagsasabi, sino ang kagaya ng hayop? At sinong makakabaka sa kaniya? So, sa King James Version, hindi lahat ng tao binanggit. At sila'y nangagsisamba sa dragon. Kumbaga parang selected lang, hindi lahat. Doon sa Magandang Balita, lahat. Dito, may ilan-ilan lang. Ngayon, pupunta tayo sa original Bible, Hebrew. Ita-translate natin sa English at saka sa Tagalog. Mabasahin siguro natin yung English, Pastora. Para malaman din nila bago ang Tagalog. Ito na po. Ito yung original Hebrew. May makabasa ba dito? Ito Revelation 13, 4-9. Ito yung original Hebrew na matranslate sa Google Translator kahit anong lingwahe. Ng lingwahe ng buong mundo, kaya sa Google Translator. Ngayon, dito tayo muna sa English. Basa. All the people worship the dragon because he gave his power to the beast. They also worship the beast. Who can be like the beast? Who can be against him? They said. The beast was allowed
to boast, to blaspheme Alahayam, and to reign 42 months. He really dishonored Yahweh, the name of Alahayam, the house of Alahayam, and everyone who lived there. He was also allowed to attack and defeat Alahayam's elect, and was given the right to rule every race, tribe, language, and nation. All the inhabitants of the earth worship him, except those whose names were written in the book of life from the creation of the world. This book is kept by the Lamb that was slain. Everyone who has ears must hear. Mas kahawig siya sa magandang balita, Biblia. All the people worship the dragon. Pansinin mo ha, sa verse 6 may Yahweh nakalagay. May Alahayam. Ito tayo sa Tagalog. Tagalog tayo, basa. Ang lahat ng mga tao ay sumamba sa dragon dahil ibinigay niya ang kanyang kapangyarihan sa halimaw. Sinamba din nila ang halimaw. Sino ang maaaring maging katulad sa halimaw? Sino ang makakalaban sa kanya? Sabi nila. Pinahintulutan ang hayop na magyabang, manlait kay Alahayam, at maghari sa loob ng 42 buwan. Talagang minaliit niya si Yahweh, ang pangalan ng Alahayam, ang tahanan ng Alahayam, at ang lahat ng naninirahan doon. Pinahintulutan din siyang salakayin at talunin ang mga pinili ng Alahayam, at binigyan siya ng karapatang mamuno sa bawat lahi, tribo, wika at bansa. Ang lahat ng mga nabubuhay sa ibabaw ng lupa ay sasamba sa kanya, maliban sa kanila na ang mga pangalan ay nakasulat sa aklat ng buhay mula nang likhain ang mundo. Ang aklat na ito ay iniingatan ng kordero na pinaslang. Ang bawat taong may tainga ay dapat makarinig. Ang bawat taong may tainga, lahat naman tayo may tainga, ay dapat makarinig. Na kailangan talaga ipapangaral talaga para lahat ng mga tainga makarinig. Para pagdating sa Judgment Day, wala na silang lusot kasi narinig na nila sa tainga nila. Pansinin mo ha, sa simula ang lahat ng mga tao ay sasamba sa dragon. Dito naman sa dito ha, sa verse 8, ang lahat ng mga nabubuhay sa ibabaw ng lupa ay sasamba sa kanya, maliban sa kanila na ang mga pangalan ay nakasulat sa aklat ng buhay mula nang likhain ang mundo. Ang aklat na ito ay iningatan ng kordero na pinaslang. So, ang hindi sasamba sa dragon o sa hayop, yung ang pangalan ay nakasulat sa aklat ng buhay. Pero kung wala ang pangalan mo sa aklat ng buhay, sasamba ka talaga. Halos lahat ng tao sa ibabaw ng lupa sasamba sa dragon at saka sa hayop. Maliban sa mga pangalan ay nakasulat, mga pangalan ay nakasulat sa aklat ng buhay. Ngayon, kung kayo'y sasamba sa dragon, sabi niya, hindi naman namin sinamba ang dragon eh.
Hindi naman sinamba namin ng hayop eh. O, tingnan natin ngayon. Tingnan natin ha. Kasi hindi naman siya maglantaran sa pangalan yung totoo. Kasi pag ilantad, walang sasamba sa kanya. Dadayain si Satanas nga, master of deception. Ngayon, dito tayo ha. Ah. Sino itong dragon na ito? Ah, basa. Apocalypse chapter 12 verse 9. At ang dakilang dragon, ang matandang ahas, na ang pangalan ay tinatawag na Gadril, ang Diablo na dumadaya sa buong lupa, ay ibinulid sa lupa, at ang kaniyang mga anghel ay inihagis na kasama niya. Sino itong dragon? Siya pala si Gadriel, na ang matandang ahas. O ang dragon, si Gadriel. Ikilanli natin kung sino itong Gadriel na ito. Oo. Ah. The five Satan, Book of Enoch to. Sa, Kabanata 69, 3-12, basa. Ang aklat ni Enoch, Kabanata 69, verse 3-12. Ang mga pangalan at tungkulin ng mga nahulog na mga anghel na mga satanas, ang lihim na panunumpa. At ito ang mga pinuno ng kanilang mga anghel, at ang kanilang mga pangalan, at ang kanilang mga pinuno sa daan-daan, at higit sa 50, at higit sa 10. Leader sila sa 10, 50, o daan-daan. Ito yung mga anghel na nahulog, fallen angel, na mga satanas. Ngayon, mga satanas, tuloy pagbasa. Ang pangalan ng una ay Jegon, sa makatuwid nga, ang nagligaw sa mga anak ng langit, at ibinaba sila sa lupa, at iniligaw sila sa pamamagitan ng mga anak na babae ng mga tao. At ang pangalawa ay pinangalanang Asbel. Nagbigay siya sa mga banal na anak ng langit ng masamang payo, at iniligaw sila upang kanilang dinumhan ang kanilang mga katawan ng mga anak na babae ng mga tao. At ang pangatlo ay pinangalanang Gadril. Siya ang nagpakita sa mga anak ng tao ng lahat ng hagupit ng kamatayan. At nilinlang niya si Eva, at ipinakita ang mga sandata ng kamatayan sa mga anak ng tao, ng kalasag at ng baluti, at ang tabak para sa labanan, at lahat ng sandata ng kamatayan sa mga anak ng tao. Yung pangatlo, at ang pangatlo ay pinangalanang Gadriel. Ito yung si Gadriel, yung matandang ahas na dragon. Dragon, matandang ahas, nga at nilinlang niya si Eva. Kasi pumasok siya sa ahas. Nilinlang si Eva. Si Eva sa Adan, kumakain sa the tree of knowledge good and evil. Yan, pangatlong fallen angel na Satanas. Ngayon, tuloy natin. Teka. Yan. Ngayon, dito muna, dagdagan mo, Pastor. Explain mo dito. Yan, yung 5 Satan. Tatlo lang ba? Tatlo, hindi na kasi mahaba na. Hindi na kasama Bagitin mo lang yung pang-4, pang-5. Yung pang-apat ay si Pinimwe. Siya ang karakter na naman, ang siya nagbigay ng pahirap sa tao para mag-aral. Yun ang kanyang tsaka yung pagsusulat. Si Kasadya naman, siya naman yung nahulog din na fallen angel
na siya naman ang pinamalaan niya is underworld, ilalim ng kadiliman. Yan yung mga nagbibigay ng mga mahika, kapangyarihan ng pagkukulang, iba't ibang mga magic. Si Kasadya naman ang yan ang tungkulin ni Kasadya. Yan. So, ngayon, pansinin mo, Hebrew translated sa English, kaya lang ang English nito ay kinuha rin sa Babylonian Bible. Kung basahin mo to, bara asayat, bara, alahayang, at hasamayang, wat, haratasa. So, dapat ito, alahayang to. In the beginning, alahayang created the heavens. Ang heaven dito, singular. Heavens yun, may is, plural to eh. And the earth, plural to. Kasi ang heaven, 10 eh. Isa lang. King James to, King James version. Ginawang God. Sino yun si God? Si God real. O, tingnan na. Doon tayo sa original, Hebrew. Na translated natin sa Google Translator. Ito. Genesis 1:1. Sa simula ay nilikha ni alahayang ang mga langit. Plural, mga langit at ang lupa. Sa English, in the beginning, alahayang created the heavens. May iso, the heavens and the earth. So, alahayang. Alahayang. Ito yung original Hebrew Bible, gitranslate sa English through Google Translator, then gitranslate sa Tagalog. Samantala dito, Hebrew nga, gitranslate naman, siningit yung translator ng Vatican, hindi na Google Translator. Kasi alahayam to, hindi naman God to eh. Alahayam yan eh, pero ginawa lang God. Para malinglang nga ang tao. Ngayon, sino si God? Satan's name is God. Actually, ito hindi naman to God dapat basahin eh. God yun eh. Kasi ang role ng grammar ng English, maging alang sound pag dalawa ang consonant kasunod. Isa lang eh. Katulad ng John. O bakit John basahin? Hindi John. Kasi may kasunod na dalawang consonant H at saka N. Russell. Bakit babasang Russell? Hindi Russell. Kasi may dalawang kasunod na consonant. Ito dapat God to. Pero bakit di God nila? Kasi ito. Ito ha. God, A Babylonian deity. Deity. Sa Isaiah 65:11. Puntahan natin Isaiah 65:11. Basa. Isaiah chapter 65 verse 11. At ikaw na nakalimot kay Yahweh, na nakalimot sa banal na bundok, at sumamba kay God, ang huwad na makapangyarihan ng swerte at kapalaran. Yung siya pala. Sino yung huwad? Si Gadril. Si God. Si God. Si Gadriel. Ang deity na huwad na makapangyarihan. Ng swerte at Dahil may swerte nga kapalaran. at kapalaran. May swerte at kapalaran. Gusto nga, pira-pira ang gusto nila eh. Sa English, and you who forgot Yahweh, who forgot the holy mountain, and worship God. The false. God, babasa, di ba? God. Pero pag ano, di naman lang Pero ang O at saka A, pareho rin sound, God. Ito, God. Hindi na pa dapat The false deity na good. and luck and fortune. Swerte at kapalaran. Yan. Ngayon, Yan. sino ang sumamba sa dragon? Ang buong mundo nagsamba. Kasi lahat naman tumatawag, oh my God. Oh my God. Help me, my God. Sino yung si God? Si Gabriel, si Satan.
Ngayon, dito na tayo sa pangalawa. Who is this Jesus Christ? Sino ito, Jesus? Sino ba itong si Hesus Kristo? Sino ba ito? Ayan, ito ang alamin natin kung sino to. Ayan, so ikaw dito, Pastor. Mahirap talaga pagka hindi tayo masyado nag-aaral at hindi natin pinagtutuunan talaga ng pansin. Malakas konti, Pastor. Kasi, ano yun? Yan. So, etong si Jesus, ang alam ko talaga, siya talaga ang totoong Savior noon. Pero nitong mga huli na napag-aralan na natin, sa Greek mythology, ayon po sa Greek mythology, ang 7 gods ng Greek mythology na si Osiris, si Apis, si Zeus, Dionysus, Hilcius, Hades at Asclepius, noong 300 BC, yung 7 po na yan ay pinag-isa pagdating sa Egypt na nakilala yung 7 na ginawang isa na lang na katauhan. At yung 7 katauhan ng Greek God sa Greek mythology ay ginawang isa pagdating po sa Egypt. From 3000 BC, pagdating ng 305 BC, ginawa na lamang po siyang isa sa pangalang Serapis Christos. Siya po yung founder ng Christianity sa Egypt. Tingnan po Greco-Egyptian God, Serapis Christos, noong 305 BC. Pagdating po ng 325 AD, yung Serapis Christos nagkaroon ng panibagong pangalan. At ang unang pangalan ay kinuha po sa pinaka-king of the gods ng Greek mythology. Walang iba po kundi si Zeus. So from Zeus, ginawang Isos. At doon po nabuo ang Isos Christos. Ayon po sa King James Version ng 1611. Ang nakasulat hindi pa po Jesus. Isos Christos, na ang Isos ay nagmula sa pangalang Zeus at yung dulong pangalan na Christos ay nanggaling po sa 7 fallen angel na ginawang isa na si Serapis. At yan po yung Christos, hindi po naman nagbago yan eh. Kinuha nila, or yung panahon ng 325 AD, si Emperor Constantine, inadapt ang Christianity sa Egypt at dinala sa Roma. So mula kay Zeus na ginawang Isos at yung dulong pangalan na Christos mula kay Serapis, dahil alam naman ng Greek to alam ni Emperor Constantine ang kasaysayan ng kanyang kasamang ng kanyang lahi. So from 7 fallen angel, ay pinanganak ang pangalang Serapis. So kaya tanggap niya to. Kaya sinikap niya tong dalhin sa Vatican talaga. Ngayon, pagdating ng 325 AD, dineclare niya mismo na from Serapis Christos, gawing Isos Christos. At dineclare niya, yung Isos Christos na yan is a new Sun Roman God. Bago na naman na Diyos na araw ng mga Romano. So, ibig sabihin, 7, 8, 9. So, pang-siyam ang Serapis, ang Isos Christos. Ayan. Tapos, eto na. Christian God, Jesus Christ na, formerly Jesus talaga. Ito po yung sinasabi natin na nagmula dito sa dalawang sa katauhan ni Zeus at ni Serapis. So, Isos from Zeus, Christos mula po kay Serapis. 325 AD hanggang sa panahon natin ngayon, mayroon pong mga document si Bishop para ipakita sa atin kung paano yung Isos ay napalitan ng letter G. Ayan. So, yan po katotohanan. From 7 angels, o fallen angels, naging isa sa pangalang Serapis, the founder of Christianity, 305 to 325 AD,
Pagdating ng 355 AD, naging Isos Christus na po yan. From Seos na ginawang Isos, dulong pangalan ni Serapis na Christus ay dinugtong. So yan po, nabuhay ang katauhan ni Jesus Christ. Agad. So, sumatotal, dito ay 7 fallen angel. Noong 3000 BC, tapos pagdating ng 305 BC, dinagdag to ay naging 8 si Serapis Christos. Ngayon, pagdating ng 325 AD, ay pinasok nila yung Isos Christos ng Greek na sa pamagitan ni Constantine the Great. Ngayon, Yan na. pansinin mo ha, ang original form, Yahawashai. Ginawang modern Hebrew, Yeshua. Tapos, ang Yeshua, pinashort nila. Short-term form, naging Yeshua. Inalistong O. So, ngayon, OH. Ang ginawa. Yahawashai, modern Hebrew, Yeshua, tapos bishort nila, Yeshua, tapos Isos, Greek to, tinanggal tong O, ginawa sa Latin ng Jesus. Isos. O Isos. Ngayon, yung nagkaroon na ng G, letter G ang alphabet, ang I, pinilitang G, naging Jesus. Invented. Ang Isos, naging Jesus. Kasi, dahil si, eto, tingnan mo, fallen angel, oh. Ang Isos, naging Jesus. Ang I, pinilitang G. Kasi may tulog. Oh. Ngayon, nangyari, noong 1524 Yan. AD, ito si Giorgio Trisino, At ano? kanya siya ang nag-imbento ng letter G, dinagdag sa mga alphabet. Yan. Nagdag sa mga alphabet, grammarian kasi ito na dito nabuhay o ipinanganak Ang letter G. ang letter G. So, father of letter G, ito si Gian Giorgio Trisino noong 1524 4. AD. Ngayon ang nangyari, Ayan. basa mo na, basa. Sino ang nag-convert ng Biblia mula sa Latin tungo sa Ingles? Scholar na si William Tyndale. Ngunit ang gawain ng scholar na si William Tyndale na mula 1525 hanggang 1535 ay nagsalin ng bagong tipan at bahagi ng lumang tipan. Ang naging modelo para sa isang serye ng mga sumunod na pagsasalin sa Ingles. Pansinin mo ha, 10 years. si William Tyndale nag-create ng Bible na English. Yung panahon niya, may letter G na Meron na. ginawa ni Gian Giorgio Trisino noong 1524. After 1 year, naglimbag si William Tyndale ng English version noong 1525. So dito, na lumabas, ipinanganak ang pangalang Jesus. Hindi na Isos. Jesus na. Ayan. Dahil noong unang nag-translate talaga ng English, si John Wycliffe, ang Bible niya na ginawa ni John Wycliffe sa English, ang salita doon, walang Jesus, Isos, kasi wala pang letter G. Ngayon, ang King James 1611, doon nila kinuha kay John Wycliffe. That's why ang King James 1611, hindi Jesus ang nakalagay, Jesus talaga. ay Isos. Pero kay William Tyndale, yung King James na bagong King James, ay Jesus na ang nakalagay. So, dito, lumabas yung Jesus Christ ng 1525 AD, doon tumapat ng December 25. Aba. So, pinanganak to
yung Jesus Christ sa pamagitan ni William Tyndale, hindi pinanganak galing sa babae ha, nga pinanganak ni Mary, hindi. Si William Tyndale ang nag-create dito. December 25, 1525. That's why, mahalaga nila ang December 25. Kaya pala, ay Pero ito si Serapis Christos, noong 305, dito ang pinakaunang salitang Christian. Diyan ang Dito. Hindi dito sa Roma. Sa Egypt ang Christian. Kapag kayo Christian, sa Egypt ninyo, pagano yan, pagan belief. tayo. Oo. Kayo pala, hindi kami. That's why ang salitang Christian, kulto talaga. Kasi galing kay Serapis Christos. Ito na, inamin dito. Etong Santo Papa ngayon. Kilala niyo yan? Si Pope Francis. Anong sabi niya ha? Sinabi niya, Pope Francis says, Jesus is the son of Satan. Anak ni Satanas si Jesus, tapos sinasamba ninyo, pinupuri ninyo, mag-review kayo, in the name of Jesus, in the name, anak ni Satanas yan. Pag ang tatay Satanas, ang anak Satanas, may kasabihan, ang nanay mo, wakwak, ang tatay mo wakwak, ikaw anak nan, wakwak kamong tanan. Sa Bisaya yan ha. Kung aswang tatay mo, aswang nanay mo, ikaw na anak, aswang ka rin. Dahil ang tatay, si Satan, anak si Jesus, si Jesus, Satan din. Yan. Nakakalungkot. Nalinlang talaga ang mundo. Gayon, ang pangsiyam na fallen angel sa katauhan ni Jesus, ito si Dagon. Kasi 8 yung kanina, 7 plus 1, 8, ito pangsiyam. Ngayon, sino ito si Dagon? Basa. Ayan. Si Dagon ba sa Biblia ay isang anghel? Si Dagon ay posibleng bumagsak na arkanghel at isang mataas na ranggo na prinsipe ng impyerno na sinasamba bilang Diyos na agrikultura at isda sa mga Pilisteo at ilang Mesopotamia. Si Dagon, pangsiyam na fallen angel na sa katawan ni Jesus Christ. Isda yung hindi ito sirena kasi lalaki ito eh. Sireno. Pag babae yan dito, sirena. Sireno yan, sireno. Sireno. Lalaki. Si Dagon. Ngayon, anong pangsampo? Si Libyatan. Kadrago. Ito yung parang dragon, halimaw sa ilalim ng dagat. Sino yan? Ayan. Si Libyatan ay fallen angel na nakatatak din kay Jesus Christ. Ito yung pang-10. Ang salitang Jesus Christ, 10 fallen angel sa katauhan sa loob niya. That's why powerful talaga. Mahimala talaga. Hangang-hanga kay sa himala ni Jesus, maraming napagaling. May patay na buhay niya. Kasi 10 fallen angel, Prince of Hills, Libyatan. Ibig sabihin, ito si Dagon at saka si Libyatan, prinsipe sila sa impyerno. At ang present ngayon makikita yung sa katauhan ni Jesus Christ. Ngayon, akala ba ninyo mga born-again Christian sa langit kayo mapunta? Na kung si Jesus Christ ang tagapagligtas nyo? Si Jesus Christ ay fallen angel. 10 na fallen angel meron sa kanya. Ito si Libyatan at saka si Dagon, prinsipe ng impyerno. Saan kayo dadalhin? Sa langit ba? Taga-impyerno, prinsipe nga ng impyerno yan eh. Ang sinamba ng sangkatauhan ay fallen angel na 10 sa katauhan ni Jesus Christ. Yan. Mamaya na yung hayop. Sa fallen angel muna tayo. 10 na fallen angel sa katawan ni Jesus Christ. Ngayon, sa hayop na tayo. Yan. Dito muna. Sige, basa. Sa hayop. Pahayag chapter 14, verse 9 to 12.
ni Yahweh ng alak ng kanyang puot na walang halong ibinuhos sa kupa ng kanyang galit. Pahihirapan sila sa apoy at asopre sa harapan ng mga banal na anghel at ng kordero. Ang usok mula sa apoy na nagpapahirap sa kanila ay mag-aalab magpakailanman. Araw at gabi ay maghihirap ng walang pahinga ang mga sumamba sa hayop at sa kanyang larawan ay ang mga natatakan ng kanyang pangalan. Kailangang magpakatatag ang mga hinirang ni Yahweh, ang mga sumusunod sa utos at nananatili sa pananampalataya kay Yahweh Shai. Ito, tinuto sa original Hebrew Bible. Yahweh siya nakalagay. Hayop. Ang lahat ng sumamba sa hayop ay doon ilalagay sa naglagablab na apoy na magpakailanman. Meaning to sa impyerno. Kasi yung hayop na yan, sino yan? Sino yung hayop na sinasamba ng buong mundo? O biro mo ha, sumasamba sa hayop? Sa larawan? May larawan siya cross. Tapos bilagyan pa ng pila. That's part of fallen angel. Ang tila ay symbolic ng ahas. Yan ang nalagay simbahan ninyo, mga born-again Christian. May cross kayo, walang tao nga. Pero symbolic ng fallen angel yan. Tapos, may tila, that is symbolic of ahas. Ahas. Serpent. Ang sumamba sa larawan, yun, nakaharap ko sa larawan ng cross. Tapos, inilawan pa rin yung sa likod. May mga fingers. Oo. May mga kulay red, kulay blue. Biro mo ha, Iba-iba. nakakaawa talaga kayo. Ang akala nyo kami ang mali, kami ang maling aral. Paano kami naging mali na ang aming ginagamit, aming sinandalan, original Bible. Original Bible. Ang sa inyong Bible, galing na sa Vatican, dinoktor na, binago na, corrupted na. Ngayon, ang inyong katawagan na Christian, galing sa Egyptian, kay Serapis Christos. Hindi yan sa Roma. Nangungopia lang ang Roma sa Egypt. Pati idolatry nga, galing sa Egypt yung idolatry ng mga taga-Roma Kasi doon nagsimula ang pagsamba ng idolatry, paglikha ng idolatry sa kaarawan ko ni Haring Paraon. Natalakay natin nakaraan yung birthday. Birthday ng, hindi yan totoong birthday mo. Sa kaarawan mo, birthday yan ng mga disjusan. Ngayon, tingnan natin ito, sino itong hayop na ito ha? Mga hinayupak. Dito tayo sa Latin. Hebrew. Fingers. Hebrew English. Ano to? Dictionary to. Tingnan nyo. Kahit mag-research ka. Hebrew Dictionary. Yung G. Yung G. Yes. Yes, yan siya. Yung sos. Ito, sos. Sos, ay horse. Kabayo. Pag sabi ng Jesus, yes, kabayo. Oo, kabayo. Yes, horse. Hayop. Ngayon, dito naman tayo sa Latin. Sa Latin tayo. Latin ha? Dictionary. Latin dictionary to. G, yes pa rin. Ang G ay yes pa rin. Ang sos Pig. ay pig. So, pag ibuo yan Jesus, yes, pig. Sa Tagalog, oo, baboy, di hayop. Ang Jesus, hayop, baboy. Siya yung tinutukoy sa Revelation na hayop. Ito yung tinutukoy. Ang naniniwala dito, yung Jesus, Nagbinigyan sa ng impyerno. kapangyarihan ng dragon, kapamahalaan para pamahalaan ng mga tao. So wala tayong kalamalam na ang meaning pala ng Jesus
yes. Kabayo, yes. Baboy. So, ito yan. Yan o. At i-play mo, Pastor. Yan. So, di ba napakasakit pakinggan na yung ating tinanggap na Jesus ay malaman-laman natin na yan palang ibig sabihin sa dalawang dictionary, Hebrew at Latin. Yung Isos na Latin na ginawang Jesus dahil sa letter G ni Gian Giorgio Tresino ay naging Jesus na meaning is yes. Kabayo sa Hebrew, oo, kabayo sa Latin naman ay baboy. So ito po yung sinamba ng lahat ng tao sa buong mundo ayon sa Revelation 13. So meaning to say, lahat po ng mga tao ngayon na sumasamba sa pangalang ito, originally po hindi ito ang katauhan na inyong sinasamba, kundi ang nasa loob ng pangalang naka-indicate dito. So, imagine ninyo, napakagandang lalaki. Haba ng buhok, blonde. Ang ganda ng mata. Gusto ko nga bilhin yung contact lens kulay blue. Pero ang totoong katauhan ng mukhang ito ay iyan. Yung nililitson nyo pag may handaan. Nililitson pag may pistahan. Pinadadapa. Sa lamisang mahaba, tapos sinasaksakan sa bibig ng apple. So meaning, yung Jesus pala ay baboy, hayop siya sa Latin, sa Hebrew kabayo. Siya yung tinukoy po sa Revelation. So, mga kababayan po namin, kami po ay katulad ng Creator na nag-aalala din po sa buhay at kaluluwa ng bawat remnant na nagkalat sa 4 na sulok ng daigdig, na walang kaalam-alam na nadala din po tayo sa pananampalataya sa pangalang ito. Ngayon po, kasama po kami, mag-asawa, tatay, at sa buong pamilya ni Bishop, kami po ay nakikiusap po sa inyo. Inyo na pong ihanda ang inyong sarili, tanggapin ninyo ang mga amin pong ipinapahayag. Iisipin po ninyo ang magiging kalagayan natin bandang ulit. Walang kaligtasan sa pangalang ito. Gawa na ang meaning ng pangalang iyan sa Latin at sa Hebrew, baboy at kabayo, na walang ibang tinutukoy sa Revelation kundi itong pangalang ito na sinamba ng buong mundo. So kabilang kami dyan dati, pero nung naliwanagan kami na ang tunay na pangalan ng Savior, Yahweh Shai po, ayon sa sinabi ng Hebrew Bible. Hindi itong pangalang ito. Greek po ito na pangalan, galing dito sa Greek. Kaya mag-isip na po kayo, buhay at katauhan po mismo natin, kaluluwa natin ang nakataya sa pangalang dapat po nating kilalanin, sambahin at tanggapin. So, tinalikuran na po namin ang pangalang ito dahil nalaman namin na ito pala ay isang uri ng hayop na nililitson pag may pista. Ito S, kabayo, S, baboy. Ano yan? Jesus. Yeah. There is no salvation into animals by invocating this name is actually invoking two animals. Walang kaligtasan sa dalawang hayop na sa pamagitan ng pagtawag sa pangalang ito ay aktual na pagtawag sa dalawang hayop. Pag sabi nyo, oh Jesus, ang totoo dyan, oh baboy, oh kabayo, oh baboy, oh kabayo, hayop! Natatalungkot. Sino ang dadalhin sa impyerno na parusahan ni Abba Yahweh yung sumamba sa hayop? Ayon sa Revelation niya. Ayon sa Revelation. Ngayon, ito pa. Dalawang hayop na natalakay natin. May dalawa pang hayop. Dito tayo sa National Geographic. National Geographic, ha? Yeah. Jesus Christ lizard. Sa Tagalog, si Jesus Christ ay butiki. Ayon sa National Geographic. Yan. Basa. Ay, nako. Ang basiliskos ay isang
Koritupanid Butiki na karaniwang kilala bilang basilis na katutubong sa Timog Mexico, Gitnang Amerika at Hilagang Timog Amerika. Ang genus ay naglalaman ng 4 na uri ng hayop na karaniwang kilala bilang Jesus Christ Butiki, ang simpleng Jesus Butiki, dahil sa kanilang kakayahang tumakbo sa tubig na makabuluhang distansya bago lumubog. Pangatlong hayop ng Jesus Christ, Butiki. Una, kabayo. Sa Hebrew Dictionary. Pangalawa, sa Latin Dictionary, baboy. Yes, baboy. Pangatlo, Butiki. Ngayon, pang-apat tayo. Pang-apat. Ayan. Secret code. The origin of the Jesus peace is the tingnan mo, nakita nyo, popular to ha. Nasa Yung Jesus. sa mga kotse nakadikit yan. Oo. Yung mga sa Koreano, yung mga Christian, ganyan nakalagay na. Nalagay dyan, Jesus is enough. Jesus. Pero is now Jesus peace symbol, sign of the peace. Ethos, Jesus peace symbol. Ibig sabihin, enough talaga si Jesus na magdala ng kaluluwa sa impyerno. Oo. Kasi ito naman isda siya eh. Oo. Isda. Grabe, pang-4 na hayop siya. Basa. Sino ang Diyos ng isda sa Kristyanismo? Ang simbolo ng iktis o isdang Jesus ay isang palatandaan na karaniwang ginagamit upang ipahayag ang isang ugnayan o kaugnayan sa Kristyanismo. Ang isda ay orihinal na pinagtibay ng mga sinaunang Kristiyano bilang isang lihim na simbolo. Ngunit ang maraming mga pagkakaiba-iba na kilala ngayon ay unang lumitaw noong 1980s. 1980, lumitaw na. May drawing silang isda na nakalagay sa gitnang pangalan ay Jesus. Yan o. Maraming sticker to. Marami yan. Na gano'n, Jesus. Sino yan si Jesus? Pang-4 na klaseng hayop, isda. Pangatlo na hayop ay butiki. Pangalawa, baboy. Yung una, kabayo. 4, kabayo. Ayon sa Hebrew Dictionary. Pangalawa, baboy. Ayon sa Latin Dictionary. Pangatlo, ay ayon sa National Geographic, National Geographic yan, ay butiki, yung Jesus Christ. Pang-4, isda. Sinamba ng mga tao sa buong mundo. Kasi sinabi, lahat ng tao sa buong mundo ay sumamba sa kanya, sa hayop at sa dragon. Lahat nag-God. Lahat naman nag-Jesus. Kahit sa Islam, tanggap ng Jesus. Propeta lang. Hindi lang siya Al-Hayam. Hindi lang siya si Allah. Propeta. Pero tanggap na. Sa Quran ay Isa. Siya si Isa. Si Isa. Yan sabi nilang Isa al-Masin. Isa al-Masin, Jesus Christ naman. Ibig sabihin, Masin yung Jesus. Christ. Ayan. Yan. That's why, ang nakalagay talaga, maliban lang sa mga pangalang nakasulat sa aklat ng buhay, na hindi talaga sa samba. Sa halimaw na yan, sa hayop na yan, at sa mga dragon na yan, na si Gadriel. Nakasamba naman siguro, Bishop, kung hindi pa nalalaman. Hindi pa natin nalaman. Pero ngayon, hindi na. Ngayon nalalaman. Yun na nga na, Ayan na. naawa kami sa inyo. Dahil yung salitang Christianity, yan po ang kulto. Kulto po ang Christianity. Akala ninyo? Egyptian religion.
Kay Serapis Cristo yan Sa Egypt yan nagmula. Ang Kristiyano. Egypt. Kay Serapis Christos. Dahil sa Christos, Christian. Christos. Ngayon, Grabe. Yan. ayan. Question. Who worship the beast? Sino ang sumamba sa hayop o sa halimaw? Ang sagot, si Jesus Christ, siya ay kabayo, ay baboy, ay butike, ay isda, fallen angel ay libyatan, na fallen angel. Sino ang hayop, halimaw, o fallen angel? Siya si Jesus Christ, ang sinamba ng mga Kristiyano. Sinamba rin natin dati yun, Kristiyano pa tayo. Pero kami, hindi kami Kristiyano. Messianic. Messianic. Mga panampalatayang Hebreo. Hindi ang religion. So yan po ang totoo. Ngayon, kung talagang ayaw nyo, gusto nyo kay Jesus Christ, halata talaga na hindi nakasulat ang pangalan nyo sa aklat ng buhay. Ang aming hanapin dito, yung nagsimba pa sa halimaw, sa dragon, pero nakasulat ng mga aklat sa aklat ng buhay, katulad sa amin dati, yan ang hanapin namin kasi makikinig yan at tanggapin yan at muunawa. At katulad sa amin, tinilikuran namin ang pagsamba ng dragon at hayop o halimaw. Yan ang mission namin. Kasi sinabi doon, ang lahat ng may tainga ay dapat makarinig. Ngayon, Jesus Christ, the Peak Savior, ang huwad na tagapagligtas, si Jesus Cristo, huwad talagang tagapagligtas yan. Huwad na huwad. Ngayon, paano naging huwad? Satan has many names. Maraming Satan eh. One of them is Jesus. Sinabi nga ni Pope Francis na si Jesus anak ni Satan, dahil anak siya ni Satan, Satan din siya. Ngayon, ano ba ang nakalagay sa original Bible? Basa. Matthew chapter 1 verse 21. At nanganak siya ng isang lalaki at tinawag ang kanyang pangalan na Yahawashai, sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan mula sa kanilang mga kasalanan. Ito po yung original Bible to, Yahawashai, dito, Yahawashai, yan, Yahawashai yan. Kasi ang limbag na mula sa Vatican Canon ay Jesus na ang nakasulat, hindi na Yahawashai. Kasi kinulat nga, binago nga, dinoktor. Ngayon, kailangan babalik tayo sa original na Bible. Sinabi nga ni Jose Rizal, ang hindi lumingon sa pinanggalingan ay hindi makarating sa paruroonan. Ngayon, kung di natin lingunin ang original Hebrew Bible na pinanggalingan ng Bible na original, ay hindi tayo makarating sa paruroonan ang gusto natin langit. Saan tayo babagsak? Hindi sa kangkungan ha, hindi sa kumunoy, sa dagat-dagatang apoy. Yan po ang totoo. So nakakalungkot nga. That's why kami, nangaral talaga kami, nangugulat ang liig namin sa kasasabi, dahil sabi kasi kailangan ituro talaga ang lahat ng may tainga dapat ay makarinig. Paano makarinig kung walang nangaral? Nangaral kami. At nilabas namin sa YouTube channel. Yan. Ngayon, anong pangalan na magligtas sa atin? Basa. Gawa chapter 4 verse 12. Ang kaligtasan ay matatagpuan lamang kay Yahawashai, sapagkat sa silong ng langit, ang kanyang pangalan lamang ang ibinigay ng alayam sa kaligtasan ng sangkatauhan.
Ang Good News Bible o Magandang Balita Biblia, ito pakahawig dito. Pero yung King James, hindi ganito. Pero ito ang nakalagay sa original eh. Salvation can only be found in Yahweh Shai. Yahweh Shai. Because in the basement of heaven, only His name was given by Alahayam. Yun, Alahayam, For the salvation. for the salvation of mankind. Yan po. Yan ang totoo. Ngayon, kami nangangaral sa totoong pangalan, usigin talaga kami. Kagalit. Pero kung nangaral kami, katulad sa inyo mangaral sa pangalan Jesus Christ, walang uusig. Papalakpakan pa. Tuwa pa. Kung mangaral ka sa kanto, walang magagalit sa'yo. Pero, pag ito'y pangaral, tiyak galit kayo sa amin. Pinalayas pa kami. Anong nakasulat dito? Basa. Pinalayas kami. Matthew chapter 10 verse 22. At kayo'y kapupuutan ng lahat ng mga tao dahil sa aking pangalan. Dadakwat ang magtiis hanggang wakas ay siyang maliligtas. Anong sabi? Kapuutan. Anong dahil? Pangalan. Sa pangalan niya. May mapuot ba sa'yo kung mangaral ka sa pangalan Jesus Christ? Yung God, yung Lord? Wala. Jehovah, Yahweh, walang mapuot sa'yo. Pero pag mangaral ka sa pangalan Yahweh Shai, Yahweh, Magagalit. Alahayam, ay magagalit kayo. That's why, kapuutan. Kayo'y kapuutan ng lahat ng mga tao, lahat. Kasi iba ang turo talaga sa teaching ng original Bible kaysa Bible na doctorated. Dahil sa aking pangalan. Datapwat, ang magtiis hanggang wakas ang siyang maligtas. Pag magtiis kami, ang kaligtasan tinutukoy dito yung physical body, hindi kaluluwa. Kasi ang kaluluwa, wala namang problema. Ang mga pasaway, ano lang yan eh, wala lang reward, walang mansyon tatanggapin sa langit. Sa parang makatira o sa bangkita. Hindi parang marikina. Pero, dito sa lupa, kasi kung nagtiis kami, protected naman kami sa kapangyarihan ni Abba Yahweh. Oo. Pero yung pasaway minsan matino pasaway, pag mangaral, ayan, di talaga maligtas. Papatay talaga. Ipahintulutan, mamatay. So ngayon, dadako na tayo sa huling panalita. Pastor Richard, huling panalita, sunod si tatay, sunod pastora. Okay. Yan. So, kami pong mga kababayan, ito po ay amin pong naunawaan at nalaman. So, bakit po ba namin ito kailangang i-broadcast? Dahil kami po nung tinawag po kami, nung Christian pa kami, tinawag kami sa ministry at nag-aaral kami sa Bible School. Isa po ito sa aming sinumpaang tungkulin. Na kami ay maglilingkod sa ating may likha, na hindi po namin alam noon na si Abba Yahweh pala ang pangalan, na tunay na Alahayam. Ngayon po ay nagpapasalamat tayo kay Abba Yahweh na hindi tayo pinabayaan na manatili sa kabulagan espiritual. Ipinaunawa sa atin na siya pala ang nag-iisang totoo, ang may likha ng langit at lupa sa Hebreyong pangalan. At nung siya nagkatawang tao, Yahweh Shai ang kanyang ibinigay na pangalan, meaning ng Yahweh Shai, Yahweh ang tagapagligtas. So, malinaw po sa atin ito. So ngayon po, katulad ng aming sinumpang tungkulin, na ipangaral ang salita, ang mabuting balita ng kaligtasan sa lahat ng tao, na dapat ito'y aming ginagawa house to house. Pero pasalamat tayo sa social media. Ang mga video na ginagawa ni Bishop is umabot na rin sa ibang bansa. May mga iba't ibang tao ang nako-convert, naliliwanagan. Meaning to say, sila po ang mga remnant. Sa parting Mindanao, no? Nandito lang tayo sa Rizal. Pero parting Mindanao, sa Zamboanga, Sibugay, mayroon ng isang buong pamilya. Dinanggap na si Abba Yahweh, ang tunay na may likha, at si Yahweh siya bilang tagapagligtas. So, hindi po kami magtataka kung bakit
palawak ng palawak ang nakakarinig ng mabuting balita. Purihin si Abba Yahweh. Mm. Sa ating pong mga kababayan na nakikinig ngayon, kung ngayon nyo pa lang po nalaman at narinig ang mga nakakagulat na katotohanan patungkol po sa ating pinapaniwalaang tagapagligtas at sinasamba ng buong mundo, marahil ay napakahirap para sa inyo na paniwalaan ang lahat ng ito. Subalit totoo po na walang lihim na hindi nabubunyag. Kaya gaano man katagal na itago, gaano man katagal na panahon na itago ang tunay na pangalan ng manlilikha at tunay na tagapagligtas, palitan man ang kanyang tunay na pangalan, lalabas at lalabas ang katotohanan na si Abba Yahweh Alahayam ang tunay na manlilikha at si Mashiach Yahawashi ang tunay na tagapagligtas. Wala nang iba pa. Yun lang po. So, closing prayer tayo. O tayo po ay manalangin. Our Abba Yahweh Alahayam, purihin po ang iyong dakilang pangalan. Salamat po sa iyong pag-guide sa bawat isa sa amin sa talakayang ito. Salamat po sa iyong banal na presensya. Salamat din po sa pangunawa, sa kaalaman at karunungan na ipinagkaloob mo sa bawat isa sa amin. Sa iyo po ang lahat ng karangalan, papuri at pagsamba. Al-Halal Abba Yahweh Alahayam, Bahasya Mashiach Yahawashi, Bahasya Maraw Kakadas. Yan. Thank you for your watching. At mag-comment po kayo at mag-likes. Huwag kayong mahiya mag-comment. Sabihin nyo ang nasa damdamin nyo. Huwag kayong matakot na baka magalit kami. Sagutin kayo ng maayos. Ano po ang nasa original Bible. Ang sino man sa inyong hindi pa po naka-subscribe, mag-subscribe na po sa ating YouTube channel, Operian Tribe Hebrew Israelite Remnant. Salamat! Thank you so much! Be blessed and shalom! Abba Yahweh, siya Yahweh Asay, ang may likha ng ating buhay. Abba Yahweh,